Hello everyone! For today's recipe, ito ang homemade ube cheese pandesal. Tara't samahan niyo akong gumawa nito. Ang sarap! Sa mixing bowl, naglagay na ako ng salt, sugar, butter, instant dry yeast, 1 egg, 1 egg yolk. Naglagay na rin ako ng fresh milk. Ayan, may kahalo na kasi siyang liquid ube flavoring. Bali, yung 1/2 cup na fresh milk, yung 2 tablespoons doon, pinalitan ko ng ube flavoring. So, naglagay na rin ako ng bread flour. So, half muna nung flour ang ilalagay ko dyan. Tapos, lagay ko na yung water. Ayan, minix ko na using my hand. Naghugas naman ako dyan ha. Mas masarap daw kasi kapag kamay yung gagamitin eh. So, kapag medyo, ayan na, malagkit-lagkit siya, sticky na, inilagay ko na ulit yung half na remaining flour. Tapos, halo ulit. Kasi yan, kapag na-mix na siya, ininid na siya dun sa bowl. Tapos, nilipat ko na siya sa kneading table. And then, kailangan tong inid for 15 minutes. Nga pala guys, bawal dito ang electric fan ha. Kasi kailangan warm yung temperature ng environment. Kasi masyadong madadry yung dough. Kasi yan, pag nanid na after 15 minutes, binilog ko na siyang ganyan. Tapos, ilalagay ko siya sa bowl, pero ginris ko muna ng butter. Pwede rin kayong gumamit ng oil, pang grease. Tapos yan, nilagay ko na yung dough. And kinover ko and I let it rest for 1 to 2 hours hanggang sa mag-double na sa size. Tapos siya na nag-double na, pinunch ko na siya para mawala yung gases na maasim. Yan, nilagay ko na ulit sa kneading table. Tapos pina-flat ng konti. Tapos kinover ko ulit ng plastic. At nilagay ko na dyan yung weighing scale. I-divide ko na siya into 50 grams each. Nasa inyo na rin yan kung mas gusto nyo mas malaki yung pandesal or mas maliit dyan. Mas kailangan lagi may cover ng plastic para hindi ma-dry yung dough. Tapos ito papakita ko lang kung paano ko binilog yung bawat piece ng pandesal. Yan. So yun, ganyan yung pagbibilog. Magic, bilog na siya. Ayan. Tapos, yan. Ayan na yung mga nabuo ko. Tapos, dapat lagi siya may cover ng plastic. So, yan. Ngayon, lalagyan ko na ng cheese sa loob. So, yan. Nilagyan ko na ng cheese. Tapos, parang empanada to na kailangan na i-close mo ha. Dapat walang butas dyan. Tapos, nilagyan ko ng breadcrumbs. Yung breadcrumbs na yun is yung homemade breadcrumbs na ginawa ko before. Yung procedure niyan is nandun sa isa kong video. Lalagay ko na sa comment section kung paano gumawa ng homemade breadcrumbs. Ayan, paulit-ulit lang. Ganyan lang yung gagawin niyo. Basta, dapat walang butas. Tapos, I let it rest for 1 hour. Hanggang mag-double in size. And then, nilagay ko na sa oven na preheated at 375 degrees Fahrenheit. At binake ko siya for 13 to 15 minutes. So, yan. After 15 minutes, ito na. Ang ube cheese pandesal. Nga pala guys, sa mga hindi pa nagpa-follow, paki-follow po ako para sa more simple and easy recipes.